Ibig sabihin, sila ay hindi pupunta sila sa Senado upang makapagdebate lang ng mahaba na oras-orasan magdidebate o nakikipag-away kung kani-kanino. Sila po ay pupunta sa Senado. Ayan na ho mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Lumabas na ho sa hula na itong Team Suka panalo na sa 2025 midterm election. Sure win na ho tayo. Ayan na ho mga kababayan, napanood nyo naman ho yung ating intro. At para naman dito kay Senator Amy Marcos, yan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi lahat ho ng lalabas sa bunganga nitong si Senator Amy, wala ho tayong mapapaniwalaan dyan. Anong sinasabi niya pagka nagpapa-interview siya sa media? Mangangampanya ako mag-isa. Pagka nagkataon, nagkita kami dyan, sasama ako sa mga alyansa ng mambubudol. O ito ho mga kababayan, kasama na naman ho siya. Ibig ho ba sabihin, nagkasabay? Hindi, talagang kasama ka dyan, Amy Marcos. Kasi ramdam mo na wala ka nang mabubudol sa ating mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto naman sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Umpisahan natin ang ating video dito sa hula nitong si Sir RQTV. Matindi ho ito mga kababayan. Nabilib ho tayo kung paano niya pinormula yung pagkapanalo ng Team Suka. Ito. Ang Okay. mananalo na line-up, Team Suka o Team Bangag. No. At tingnan kasi natin, Idol, kasi nga gamitan natin ng formula, hahanapin natin sino ang mananalo. So ano ang pinaglalabanan nitong dalawa mga idol? Ang pinaglalabanan nila ay for senators. Okay? Senators. So kailan ba yan sila maglalaban? 2025. So since nag-gather na natin yung data, may clue na tayo dito kung sinong mananalo dyan sa dalawa na yan. Team Suka ba o Team Bangag? Bakit? Kasi nga po, kung bibilangin mo yung senators, ilang letters yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. Okay? 8 letters na yan. Now, kung bibilangin mo ilang numbers na 2025, 1, 2, 3, 4. So, kung 8 yan, 4 yan, kailangan i-deduct mo yan para ma-solve natin kung saan sa dalawa na yan. 8 minus 4, that is 4. Okay? Anong 4 meron RQTV? I-multiply mo yan sa 2. Bakit 2? Kasi dalawa nga, Suka at saka Bangag. So, 4 times 2, babalik na naman tayo sa 8. Ano ang gawin sa 8? Dito na, mag-underline ka na ng 8 dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O paano mo na na-solve? Sino nalaman na nananalo dyan sa Suka o Bangag? Kahit hindi mo na gamitan ng math, lalabas na kasi swak na yung Team Suka. Yun na sure ball na talaga tayo dyan. Palakpakan ho natin kung hindi. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, panalo na ho ang Team Suka sa papalapit na 2025 senatorial election. Ito ho mga kababayan, pasadaan na rin ho natin ang mabilisan. Itong commercial na to nitong si Senator Bato de la Rosa na hindi naman mararanasan nitong si Amy Marcos. Ito ho, panoorin ho natin to. Pinaparatangan at dinudungisan nila ako. Ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusugpo sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Matibay ang bato, hindi matitibag ang bato. At misyon kong pangalagaan ang Grabe, ang taray ni Vicky dyan. Kaya humanda-handa kayo sa mga minamadali ang impeachment dyan. Naku, yari kayo dito kay VP pagka nakakaharap niyo siya dyan. buhay nyo. Gusto ko ligtas kayo. Taga nyo sa bato. Yes, Yun. sir, sa Senado. Yun. Wag ho nating kalimutan Senator Bato de la Rosa. Isa ho yan sa mga kandidato ni Tatay Digong at nitong si VP Sara. Diba talagang kitang-kita ho na hindi ho ganun kalaki ang pondo nitong ating mga kandidato. Pero sa tulong ho ng ating mga kababayang OFW at sa mga nagsishare sa mga video ng mga DDS vlogger, kahit papaano, masusuportahan ho natin yung ating mga kandidato. Kagaya ho nitong si Senator Bato de la Rosa. Basta't magtulong-tulong lang ho tayo, maipapanalo ho natin itong ating mga kandidato.
Kasi nakasaalang-alang ho dito ang susunod na, pagkatapos ng administrasyon na to, yung susunod na 6 na taon ng ating bansa, kung sino uupo. Pagka umupo ho, itong si Amy Marcos, talagang wala naman talaga. Ika nga, kumbaga, tigang ubus na ho. Ngayon pa nga lang, kakaumpisa pa lang ho ng 2025, ang budget natin, balita ho natin, lampas na sa kalahati ang nagagastos, di pa nangangalahati ang taon, ang pondo para dito sa 2025, ano na daw ho, sobra sa kalahati na nagastos. Di umano. Ayan ho mga kumakalat sa social media. Hindi natin alam, nabasa lang naman natin yan. Nabasa natin yan sa social media. Pagka yang si Amy Marcos naupo bilang presidente, ano ho bang aasahan natin? Natural, pagpapatuloy ho niya yung mga naumpisahan ng kanyang kapatid. Ano ba yung mga yan? Yung pagiging aso sa Amerika para ma-unfreeze yung mga frozen fruits and vegetable, ika nga nitong si Ma'am Sasrugan Busaso. Kasi hindi daw ho sapat yung isang termino para ma-unfreeze yung mga frozen goods, no, ng pamilya Marcos sa Estados Unidos. Kaya kailangan ho nilang ibigay lahat ng kailangan gustong mangyari ng Amerika dito sa ating bansa. Eto, rekta ho tayo dito kay Amy Marcos Manggagamit. Gang, Maayong hapon sa inyong tanan. 'di ba? Budulan no? Yan ang problema. Binibidahan mo kami na kesyo, magsusulo ako. Ako wala akong papanigan. Ayoko ng away. Gusto ho niyang makakuha ng mas maraming boto. Ayun. Kasama ho siya ng alyansa ng mga mambubudol. Magkakasama pa rin ho sila. Yung mga taong nagsama-sama diyan sa alyansa na yan ho yung mga kandidatong hindi mapagkakatiwalaan. Victoria City, ket kag entero nga Negros. Nalipay gid ako nga ara naman ako diri sa aton syudad Victoria, sa aton probinsya Negros. Madamo gid nga salamat sa mainit nga pagbaton sa akon dito. Halugar ninyo sa tanan ay matamis. Matamis nga salita nga malambing. Matamis gihapon nga ngiti kay naka-smile sa tanan. Matamis gihapon ang panghimagas at pagkaon, higit sa lahat ang matamis na oo sa inyong pagboto sa amin. Daghan salamat, mga salamat gid. Thank you very much. Kay simple man ang pangayo ko sa kada pamilya, usa ang barato at simpleng pagkaon. Ikalawa, obra nga disente. At huli, jutay nga bulig sa kinahanglanon. Simple man la iton. Una gid ang aking pakibato, ang pagpalubon, ang pagbaba ng presyo ng ating mga bilihin. Grabe naman yan. Anak. Presidente ng kapatid mo, hihintayin pa ho ba namin kayo? Nakanantaw ko. Hindi ba pwedeng, na yan, bukas na natin gawin na pababain yung presyo? Kailangan ho ba talaga na maging senador pa kayo? Hindi ho ba sapat na maging presidente kapatid mo? Sobrang mamahal. Wala na naman Dili importasyon ang solusyon. Imported ay mahal. Buligan natin ang mangunguma kasi nahatagan na natin ng mga titulo ang Agrarian Reform Beneficiaries. 600,000 nga titulo. Wala nang utang. Zero balance. Ayan, ginahatagan na natin. Pero kinahibalo tanan nga dili pa ginhatag itong titulo, nakaprenda na. Kay wala man silang pera para sa abono, para sa krudo, para sa irigasyon. Kinahanglan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang aton bulig sa mangunguma. Higit sa lahat, naalala ko, nagligad nga tuig, last April 2024, Narinig na namin yan. Senator Amy, talagang yung mga pambubudol mo na yan, hindi pa ho ba talaga kayo tapos? Okay na ho, naging presidente ng kapatid nyo. Ito ho kayo bumalik. Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Kasi kung talagang para kayo sa tao,
kung talagang ang puso nyo ay para mapaglingkuran ang sambayan ng Pilipino, kahit kayo ho kahit kayo, kausapin nyo yung kapatid nyo. Ading ano na bang nangyayari? Bakit nagkakaganito ang ating bansa? Kahit itong si Manang Amy Marcos, kahit kayo ho makipag-usap sa kapatid nyo, di ba? Kaso ang problema, kinukonsinti mo. Di ba partida niya, partida sa lagay na yan, kasama ka sa alyansa. Partida ha? Partida, alam mong kulang-kulang ang pinirmahang yung BICAM report na pinagbasihan ng budget natin ngayong 2025. Kulang-kulang. Pero nandiyan ka sa alyansa. Nagsasalita ka sa mga rally na yan. Di ba? Di ba ironic? Akala mo talagang para sa tao. Kasi hindi ko pinirmahan yan kasi kulang-kulang. Pero yung administrasyon na nag-i-implement doon sa palsipikadong budget, kasama mo niya nangangampanya. Di ba tayo inuugang nito kali na to niya? Sa Panaad Festival, gihambal ko nga kinahanglan nga maabot sa 3,000 pesos ang asukal. Nako. Ang swerte naton, karon ang asukal, LKG, 3,000 pesos karon. Ayan, nakatsamba nga talaga. Kaya tuloy-tuloy, buligan ng mangunguma, babagsak ang presyo, sigurado ako. Sa aton mga bata, para may disente nga obrahon, may trabaho, mag-umpisa, itulak natin sa may trabaho talaga. Engineering, technology, kag IT. Yan naman ang hilig nila. Ang sine, ang musika, at napaka-talentado ng Negrense. Nako, Bulebino. Sa lahat na lang pinuntaan mong rally ng alyansa ng mga mambubudol, yan ang speech mo. Hindi niyo ba kami babanatan kaugnay sa lumalalang korupsyon? Yung hindi niyo ba pahihinto yung walang kabuluhang pagwaldas natin diyan sa flood control na yan? 1 billion kada isang araw. Hindi niyo ba tatalakayin yung mga issue na yan? Yan ang problema dito sa alyansa na to. Kung ang bibig nila doon sa tunay na issue na kailangan pag-usapan ngayon sa ating bansa. Mga saraho ang bibig nila. Ito ho mga kababayan. Ito yung matindi ho dito mga kababayan. Nadulas ho itong si Marcos Jr. Ayan ho, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan ho ang pinaka-latest. Ayan, si Amy Marcos ang kapatid niyang bangag. Nandito ho sila. Nagsalita ho itong si Marcos Jr. At nabisto ho siya dito sa video na to. Panoorin niyo ho ito mga kababayan. Rekta tayo dito. 12! Andito ang prep. Maayong gabi Yan. sa pinalangga namon nga Negrense. Maraming salamat. Ay, patmagsi. Teka lang ho, ayusin natin ha. Maraming pong salamat Nako. Parang sa nakakabisip inyong mga pagdating dito sa aming rally kung saan inaharap po namin sa inyo ang Kaso ang problema natin dito, balita ho natin kalahati sa mga dumadalo diyan kasapi ng PNP. No, yung mga miyembro ng PNP, pinapasuot ho nila ng kulay pula. ating mga magigiting na mga kandidato ng alyansa para sa Senado. Bakit po tinawag na alyansa itong samahan po na ito? Ito pong samahan na ito ay tinawag na alyansa dahil ay pinagsama-sama po natin at hinanap po natin. Talaga po ay pinag-aralan ng mabuti kung sino ba talaga ang pinakamagagaling. Hindi lang yung sikat ang pangalan, hindi lang yung kilala sa buong Pilipinas. Kung hindi, tinignan po natin kung ano ba ang kanilang naging record, kung ano ba talaga ang kanilang nagawa habang sila ay nasa serbisyo publiko. Dahil po naman, may pagmamalaki natin, lahat po na nandito, na kandidato ng alyansa, ay ang buong buhay nila ay binigay na nila para sa serbisyo ng publiko, para tulungan ang Tsaka, ang problema ho, isa ho bang problema natin dito sa ano pa lang? Pangalan pa lang, budol na eh. 'Di ba? Alyansa
Alyansa para sa bagong Pilipinas. Eh, lahat ho ng mukha nila dyan, puro luma ho dyan. Wala akong bago dyan. Cayetano, luma. Yang si Camille Villar, luma. Manny Pacquiao, luma. Yang si Lito Lapid, luma. Wala akong bago sa mga yan. Anong gagawin nila? Anong gagawin ng mga yan? Wala akong silang gagawin kasi mga luma yan eh. Umaasa ho kayo na maghahatid ng pagbabago itong mga alyansa para sa bagong Pilipinas. Eh, puro lumang politiko naman yan. Bakit hindi ho natin subukan itong mga kandidato na talagang masasabi natin na hindi pagdating sa Senado magtatrabaho? Pag-uusapan yung mga yung mga issue na malalapit sa bituka ng sambayanan. Kagaya nitong si Pastor Kibuloy. Naku, pagkayang si Pastor Kibuloy, sinasabi ko ho sa inyo mga kababayan, sigurado, 100%. Ha? Sigurado ho yan. Magtatrabaho ho yan. Marami hong magagawa yan para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho para doon sa mga pamilya, ha? Hindi para sa mga staff niya, ha? Para ho sa sambayan ng Pilipino. Yun ho ang ating sigurado. Ating mga kababayan para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Narinig nyo na po ang kanilang mga karanasan at narinig nyo na po ang kanilang ninanais na gawin. Ano na yung kanilang Actually, hindi na ho natin pinapakita yung mga speech ng mga nasa lineup niya kasi paulit-ulit lang. Yang si Manny Pacquiao, kesyo livelihood daw, sustainable livelihood. Eh, yung mga magsasaka nga, hindi nila maiayos-ayos yung pagsasaka nila. No? Ngayon, maglalagay ka pa ng livelihood. Dito ho mga kababayan, meron hong sasabihin itong si Marcos Jr. na kung saan nahubaran ho ng buo yaang kandidatura nitong alyansa ng mga mamumuno na to. Makikita nyo, maririnig nyo mga kababayan. Lumabas ho ang, kumbaga talagang makikita ho ng sambayan ng Pilipino na talagang ang pagtakbo nitong mga individual na to, hindi ho para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para ho ito sa kapakanan nitong si Marcos Jr. nagawa at nakikita maliwanag naman po lahat po ng kanilang pinaplano, lahat po ng kanilang ginawa sa nakaraan ay para tulungan ang taong bayan. Ginawa po nila yan dahil ito pong mga kandidato ay sila po ay ang pinakamalalaki ang puso na nagmamahal sa mga kapwa nilang Pilipino. Okay. Pag tinitignan ko po, ako ay napakapalad. Dahil sinasabi ko, mukhang unang-una, napakalakas ng aming ticket. Ngunit bukod pa doon, ay napakapalad ko bilang Pangulo na makakasama ko sila, na sila kasama sa executive, sila ay nasa legislatura, kasama namin sa executive, ay mayroon kaming tulungan, magkakatulungan po kami. At wala na akong hihingin. Magtutulungan kayo sa pambubudol. Pagpapalusot doon sa mga pagnanakaw na mangyayari sa susunod na 3 taon na natitira sa iyong termino. Magtutulong-tulungan kayo, no, Brad? Kung sino ba yung mas magaling pa kaysa sa dito sa grupong ito. Naririnig ko po yung ating mga katunggali ay siguro ninenervyos po sila. Kasi kung ako man, kung tatakbo akong senador at wala ako dito sa grupong ito at titignan ko sila, naku, nenervyosin din po ako. Ang tanong, bakit? Sino ba talaga nininervyos? Yung mga senatorial candidate namin, di ba? Hindi man kung di magkakaroon ng pag-oorganisa ang PDP, di man namin sila nakikita. Kayo, mayat maya, milyon ang inyong ginagastos para sa inyong mga campaign na mga rally nyo na kagaya niyan. Mas mukha kayong nininervyos kaysa sa aming mga kandidato. Kasi siguro alam niyo na medyo tagilid ang lagay ng inyong ng kandidatura ng iyong mga senatorial candidate, Marcos Jr. Kasi minamayat-maya niyo, inaaraw-araw niyo yung pangangampanya. Kung kumpiyansa kayong mananalo kayo, hindi niyo na kailangan gawin yan. Diba? Isa lang ibig sabihin ho niyan.
Talagang kailangan yung halugugin ng buong Pilipinas, puntahan lahat ng munisipalidad, probinsya, ha? Papuntahin, pasuotin ng kulay pula ang mga pulis, lahat ng tupad at akap beneficiaries ay kailangan dumalo sa mga campaign na rally ng alyansa ng mga mambubudol. Parang baliktad ho ata ang sinasabi nyo, Marcos Jr. Kayo ho ata ang natatakot. Kayo ho ata ang diskumpiyado na manalo. Yung lineup nyo ho ata ang diskumpiyadong manalo sa papalapit na 2025. Sasabihin ko, mahirap na laban ito. Masyadong magagaling itong katapat ko. Masyadong sanay. Masyadong marunong at masyadong nagmamahal sa Pilipinas. At kaya naman po, malakas ang loob ko po na humarap sa inyo at ipakilala natin itong ating mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan sa Mayo. Alam niyo po, hindi po siguro na kagaya po ng aking nasabi na nakita po ninyo kung ano yung kanila, narinig na po ninyo kung ano kanilang mga plano, kung anong kanilang naranasan at nakita naman ninyo ang mga record nila na napakahusay. Talagang naman, iba-iba po naman ang pinanggalingan. Marami na pong pinagdaanan itong mga kandidato natin. Tignan po natin, kung itong grupong ito, walo sa kanila ay dumaan na sa Senado. Ang 8 yun, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid. Ano ho yan Alyansa. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang binabanggit ho niyang pangalan, puro luma. Wala hong bago dyan. Puro luma ho yan. Kaya kung umaasa kayo na magkakaroon ng pagbabago, pagka naupo yung mga individual na yan, nagkakamali ho kayo. Kaya ikampanya nyo na ho sa inyong mga mahal sa buhay yung ating mga kandidato. Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, at Senator Tolentino. Ang bigat naman na grupo na to. Talagang mga kilala at respetado. Hindi lamang sa pamahalaan, pero sa lahat. Ang nakikita lang namin mabigat, Brad, alam mo, yung tama mo. Sa kabangagan mo, yun lang ang mabigat. Pero yung mga kandidato mo, walang mabigat yan. Walang nahuhusayan sa mga yan. Nang pupuntahan nila sa buong Pilipinas. Pagka naupo po sila, ay hindi na po sila kakapa-kapa sa trabaho. Alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila kung anong pangangailangan ng taong bayan. Alam na po nila kung paano paandarin ang gobyerno upang ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ay maibibigay nila. Yan po ang serbisyo sa publiko na ipinapakita nila. Pinakita nila nung senador sila, ipapakita nila kapag sila naluklok ulit sa mataas na posisyon ng senador. At Pito naman po ang dumaan sa mababang kapuluan. Naging congressman po, House of Representatives. Subok na subok po sa batasan. Ang mga naging congressman po rito, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi po bagito, wala pong bagito dito. Lahat po itong mga ito ay nag-aral para maging maganda ang kanilang serbisyo para sa inyo. Sa cabinet level naman po, yung tinatawag natin cabinet level, yung mga naumupo sa mga posisyon na katumbas ng sekretary ng departamento. Ito po ay unang-una, nandyan ang dating Secretary Abalos ng DILG. Siya ang nung ako'y umupo, hinanap ko, sabi ko, sino kaya ang pinakamagaling para maganda ang maging ugnayan, maganda ang maging kooperasyon ng national government at saka ng local government. Kaya po napili natin si Secretary Benhur Abalos. Si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo ay nung umupo rin ako, naghanap ako. Sino ba yung kilala ko na wala nang ginawa sa buong buhay niya kung hindi tumulong sa mga maliliit
ang tumutulong sa mga naapi, tumutulong sa mga wala ng pag-asa sa kanilang na maayos ang kanilang problema. Siyempre, naisip ko, Erwin Tulfo, naging sekretary ng DSWD. Si Senator Lacson ay ilinagay Grabe naman ho yan. Todo ho sa pagpapakilala. Ano bang kinatatakutan mo, Brad? At ba't ba takot ka na hindi manalo yung mga kandidato mo na yan? Hindi ka ba makakalma? Hindi ka ba mapirmi sa isang lugar ngayong mga panahon na to? Dapat talaga lahat ng campaign na mga rally ng iyong alyansa na yan, talaga dapat present ka. Ganun ho ba yun? Mr. Marcos Jr.? Talaga hong meron masyado ho silang napaghahalata na meron ho silang pinaplano dito sa 2025 midterm election. Ano na ho, kumbaga, kung tayo tatanungin, kung hindi ho tayo magiging mapagmatsyag at hindi ho tayo magiging mausisa dito sa palapit na eleksyon. Kaya ho, pinipreparean nila lahat yan. Pwede nilang sabihin, kumpleto kami sa kampanya, kaya nanalo kami. Malalakas kami sa mga survey, kaya nanalo kami. Kumbaga, itong mga ganitong klaseng pagtitipon, mind conditioning na ho ito. Nakikita ng ating mga kababayan, yan na ready, nakikita nyo naman. Pati yung mga pulis nakapula. Lahat ng benepisyaryo ng tupad at akap, nandyan sila lahat. Ang daming pumupunta sa rally namin, kaya panalo na kami. Itong alyansa na to, dapat ma-straight sa 2025 midterm election. Diba yun ang pinapakita nila dyan kung sakaling yan man ang makita ng ating mga kababayan sa maging resulta ng eleksyon at manalo itong mga majority sa mga kandidato niya manalo, ano ho yan, talagang sigurado tayo 100% ano yan, kumbaga yung ginagamit nating machine, yung gagamitin nating machine, ika nga, gawa sa suka, ika nga itong Hersma Rodante Marcoleta. Talagang ano ho ito, dayaan ang mangyayari dito. Alam naman, di ba? Hindi naman ho gagasta ng ganyan yan. Hindi naman ho magpapakita ng ganyang kalakas na pwersa. Hindi naman ho talagang malakas na pwersa kasi alam naman ho natin na hakot yan at yung mga benepisyaryo ng mga ayuda ni Tambayan. Mga benepisyaryo ho yan sa bawat distrito ng sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya ho talagang naglabas ng napakalaking pera para ipamigay bilang akap sa mga constituent ng mga congressman na yan. Para pagka naghilahan na ho sila dyan sa mga rally na ganyan, talagang magdatingan yung mga tao na yan. O ngayon, ano nyo na ho mga kababayan, naiintindihan nyo na kung bakit talagang todo bigay ho sila sa ayuda. Ang layo pa ng eleksyon, pero mayat maya meron hong pondo para dito sa akap, tupad, AX, meron ho lagi silang payout. Dahil pagka nagtawag na sila para sa mga ganitong klaseng rally, maraming dumalo. Pati nga yung mga pulis, di ba? Yung mga pulis, ang hirap nga ho ng sitwasyon ng mga kababayan nating pulis ngayong mga panahon na to. Mantakin nyo yun, kailangan ho nilang mag-like, mag-share, mag-heart react sa mga ganitong klaseng pagtitipon ng alyansa ng mga mambubudol. Kailangan ho nilang i-share, i-like itong mga itong mga ganap na nila na kagaya nito. At yung mga naka-duty, kailangan ho nilang magsuot ng kulay pula. Nakapula ho tayo kasi yan ang motif sa pinuntahan natin kanina kulay pula dapat. Kaya nakapula tayo ngayon. Pero hindi ho tayo nagputi. bilang namumuno ng Yolanda Rehabilitation Mga akap ho yan, mga akap, mga Station Commission. Ito po ang organisasyon na nagdala ng tulong sa Yolanda, sa mga biktima ng Yolanda, pagkatapos po ng dumaan ang Yolanda. Ngunit, isa lang bagay yan. Kagaya siguro naman, naaalala ninyo, na si Senator Lacson ay naging hepe ng PNP. Isa sa pinakamahirap at pinakamasalimuot na trabaho sa Pilipinas. Napakahirap po ng gagawin niya. Isipin ninyo, siya ang namamahala ng kapulisan sa buong Pilipinas. Sa dami-dami po nila. At kagaya ng nakita natin, nabanggit po niya, inayos po niya ang PNP. Lininis po niya ang PNP. Kaya't nung panahon po niya,
ni Chief PNP Lacson nung panahon po niya, yun lang yun lang ang panahon na napakataas, pinakamataas na approval rating ang PNP dahil sa kanyang mga ginawa sa PNP, inayos, lininis, na organize ng mabuti para naman tayo ay makatulog ng mahimbing. Payag ho ba kayo doon? Na nung panahon nitong si Ping Lacson, yun ang panahon na pinakamatino ang PNP, pinakamataas na approval rating. Shoutout sa nagdaang administrasyon. Shoutout noong PNP itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi ho kayo, Marcos Jr., ang magsasabi na kung approval rating, trust rating, mahusay itong Chief PNP na to nung siya ang naging Chief PNP ng ating bansa. Hindi ho, fake news naman yun. Pinakamataas ang approval at trust rating ng PNP noong panahon ni dating Pangulo Duterte. Talagang ibang klase ho itong mama na to. Patong-patong, sunod-sunod na mga kasinungalingan. Siya ho talaga, literal. Pabrika ng fake news. Pabrika ho ng fake news. Lahat ho ng lumalabas sa bibig niya, puro kasinungalingan. At si Senator Tolentino, ay ganun Nako, din. yan na. Siya po ay humawak ng MMDA. Ano po yung MMDA? Metro Manila Development Authority. Sila po. Ay, isa pa rin na mahirap din na trabaho po yan. Dahil kailangan niyang ipagsama-sama, ipagkaisa lahat po ng mga lungsod at bayan ng Metro Manila. Hindi lamang yung nasa Metro Manila, pati na nasasama na yung mga iba sa labas. At nung panahon niya, marami po siyang nagawa. Marami po siyang inisyatibo. Kung pupunta po kayo ng Maynila, pupunta kayo ng Metro Manila, marami kayong makikita. Pag sinabi ninyo magandang ginawa nila dito, galing po yan kay Senator Tolentino. Alam na nila ang trabaho ng gobyerno mula sa kabinete. Hindi po dada. Marami po silang ginawa. Teka lang, bakit wala na yung Yolanda, yung Tacloban, pinakaunang rumisponde? Ano na nangyari doon? Meron bang nakapagpakita sa iyo ng mga video nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Davao City ang pinakaunang rumisponde? Bago ka kasi magsalita, tigilan mo yung pagbabangag mo na yan. Meron na naman ho siyang issue ngayon. Nung panahon nitong si Ping Lacson, doon ang pinakamataas ang trust rating at approval rating ng PNP. Hindi totoo. Noon nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon ang pinakamataas ang moral, mas rinirespeto, mas pinagkakatiwalaan ng ating pambansang kapulisan. Pero nung mga panahon na yun, hindi pa ho natin naiintindihan ng politika, pero sigurado ho natin, maraming kriminalidad nung mga panahon na yun. Anong panahon nitong si Ping Lacson, nung Chief PNP pa siya. O bahala na ho sila. Okay, magaling na yan si Ping Lacson, pero hindi pa rin natin maitatago ang katotohanan na iniiwasan nila yung mga mahalagang issue na hinihintay ng ating mga kababayan na pag-usapan itong mga kandidato na to. They will stand in the Senate not to oppose, but to propose. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sila ay hindi pupunta sila sa Senado upang makapagdebate lang ng mahaba, na ora-oradang nagdidebate. O nakikipag-away kung kani-kanino. Sila po ay pupunta sa Senado upang gawin lahat para pagandahin po ang mga buhay ninyo, ang buhay ng inyong mga pamilya. Parang 20 pesos na bigas lang yan. Parang 20 pesos na bigas lang ho yan. Nagpunta daw ho sila sa Senado, hindi para makipagdebate, para hindi kumontra. Okay. Mantakin nyo, hindi na ho niya alam ang trabaho ng senador. Partida, naging senador yung bangag na yan, Check and balance. Kaya nga merong plenary session para pag-usapan yung mga batas na totoo nga ba na yan para sa interes na sambayanan. Yan ang problema sa iyo, Marcos Jr. Ayaw mo nang kinukontra. Gusto mo ikaw lagi bida. Kung ano sinabi ng Malacanang, yun dapat masunod. Di ba?
pupunta daw ho sila sa Senado hindi para para hindi pa mag-oppose, hindi para mag-oppose. Hindi pagka nakipagdebate ka nag-oppose ka na. Hindi ganoon ho 'yun. Meron nung tinatawag na healthy debate na kung saan napag-uusapan na mas malaliman kung ano pa yung maidadagdag sa mga panukalang naiisip ng mga mambabatas. Ha? Wala daw ho sila diyan para makipagdebate, makipag-away. Hindi naman makipag-away. Pero yung Senado nandiyan yan para magkaroon ng check and balance. Para talagang makita kung yung mga interes na itisinusulong ng mga kapwa nila senador para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. O baka pagka hindi tayo na mag-oppose, pagkagising natin, ang pera ng sambayan ng Pilipino, nasa bulsa na lahat ng mga Marcos na to. Pagka walang senador na tumayo, para sa mga senatorial candidate dyan sa alyansa, payag ho ba kayo niyan? Masaya ho ba kayo niya sa naririnig nyo na yan? Na sinasabi nitong si Marcos Jr., itong mga kandidato na to, wala sila dyan para mag-oppose. So kahit anong isubo sa inyo ng Malacanang, ganun-ganun na lang. Anak na to. Tatlo naman po ang naging gobernador na matataas na malalaking mga probinsya. Unang-una po, Governor Jaime Marcos, doon po sa amin, sa Ilocos Norte. Andun po siya. Siya ay nahawakan niya ng tatlong term, 9 na taon. Ang Ilocos Norte, dyan nagpasok na yung aming mga turista, nagpasok na pinagandang agrikultura. Nakita naman natin ang improvement nung siya'y nandyan. Ang isa pa ang naging gobernador, Senator Lito Lapid, gobernador ng Pampanga. Alam niyo po, napakalaki din ng Pampanga. Ngunit, pumunta po kayo sa Pampanga, mga Lapid at Gonzales lang ang mayayaman din. Ano naman ito? Ayun, punta ko kayo sa Pampanga. Pagka meron kayong nakitang mayaman, ibig sabihin, konektado yan kay Lapid at kay Don Gonzales. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pakay nitong mama na to, na ang mga kandidato niya talagang nasa Senado para maging yes man lang sa kagustuhan ng Malacanang. Maraming salamat to mga kababayan. Mahal natin ng Pilipinas. Kung hindi nyo po napanood tong video na to, click nyo lang. Maraming salamat to.